Subalit nag-aantay pa rin siya para sa huling manlalaro. Ito ang taong gagawa ng pinakamalaking trabaho para sa kanila. Nagkaroon ng maliwanag na ilaw at dumating na din ang kanilang support member. Alam niya na ang laban na ito ay magtatagal, kaya't mahalaga ang papel ng kanilang support. Ngunit labis siyang nagulat nang makita ang taga-suporta. Ito'y walang iba kundi ang ating bida na si Song Ji-han. Labis ang kanyang tuwa nang makita ang setting ng laro. 20 minutes bago magsimula ang laro, paulit-ulit na tinanong siya ng sistema kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon na piliin ang support class. Ito ay natural dahil hindi talaga tugma sa kanyang mga kasanayan at estadistika ang klase na ito. Ngunit sa huli kinumpirma pa rin ni Ji-han ang kanyang desisyon, at sa huli ang kanyang class advancement naman ay nagtagumpay. Ang pangunahing dahilan kung bakit niya ito pinili ay dahil sa divine power na kasama sa support class. Kailangan niya ito para gawing mas malakas ang kanyang unique stat sa hinaharap. Ang tanging negatibong bahagi ng divine power na ito ay ang hirap na paraan ng pagpapaangat nito. Hindi ito maaaring mapalakas lamang sa pamamagitan ng pagsasanay. Ang tanging paraan upang palakasin ito ay ang mag-invest ng mga puntos. Ngunit hindi ito ang paraan na pipiliin ng ating bida. Ina-allocate pa rin niya ang kanyang mga puntos sa martial power dahil ang kanyang layunin ay makuhang muli ang Nameless Divine Arts. Ngunit sa kabutihang palad, alam niya ang ibang paraan upang mapalakas ang kanyang divine power. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi makapaniwala si Lim na pumili si Ji-han na maging support class player. Ang mage ng kanilang koponan ay nagsimulang mangutya sa kanya nang makita ang kanyang kagamitan. Tinawag pa niya itong pulubi si Ji-han at inakala nilang isa siyang tanga na manlalaro. Gayunpaman, hindi ito pinansin ng ating bida at nanatiling tahimik. Sinubukan ng Archer na pigilan ang mage na mangbuli sa support nila, ngunit patuloy pa rin itong nagsalita. Si Lim naman ay naghintay lamang at minamasdan ang kanyang mga kasamahan. Nabuwisit siya dahil sobrang ingay nila. Ngunit may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Bigla namang itinaas ni Ji-han nang walang kahirap-hirap ang kanilang mage. Ngunit patuloy pa rin ang pagsasalita nito ng mga walang kabuluhang mga bagay, pero napatahimik siya nang makita ang kanyang kalagayan. Binato ni Ji-han ang ungas patungo sa tapat ng mga zombies. Wala siyang magawa kundi sumigaw sa takot habang nahuhulog. Si Lim naman at ang Archer ay hindi nakaimik sa gulat, agad nagsalita si Ji-han sa kanyang mga kasama. Kung hindi gustong maglaro ng kanilang mage, mas mabuti patalsikin na siya ng mas maaga dahil kahit wala tayong mage makakaya pa rin nating manalo sa laban. Pagkatapos ng insidenteng iyon, makikita na nagmamakaawa na ang ungas sa ating bida na huwag na siyang ibato muli dahil gusto niyang mag-level up sa laro. Ang biglaang pagbago ng kanyang ugali ay ukol sa mekanik ng laro. Bawat kalahok ay binibigyan ng sistem ng 3 buhay. At ang kanyang isang buhay ay nabawasan dahil sa nangyari kanina at ang kanyang pangalawang buhay ay agad din naglaho ng pagkatapos niyang mag-resurrect. Madali lang din siyang hinulog pababa ni Ji-han. At ngayon ang ungas na ito ay may isang buhay na lamang. Labis siyang nagmamakaawa dahil kapag nahuli siya sa kabuohang scoreboard sobrang laki na ibababa ng kanyang label. At bukod pa doon lahat ng perang kanyang ginamit para sa kanyang skill at mga kagamitan ay mawawala dahil kapag namatay pa siya pati ang mga ito ay maglalaho rin. Ang akala ni Ji-han ay atakihin ulit siya ng ungas katulad ng ginawa nito sa pangalawang pagkabuhay. Sa huli pinuri pa ni Ji-han ang mage dahil sa pambihira nitong taglay na fire magic. Dahil sa narinig muling tumaas ang kumpiyansa nito at nagmalaki pa ang ungas na nasa level 50 na ang kanyang apoy. Sa kabilang sulok naman nanunood lang si Lim sa kanyang mga kasamahan. At dun niya napagtanto kung bakit familiar ang mage na ito. Ang pangalan nito ay Juyak, at dating nabibilang sa top guild ng South Korea at dati din itong nirerespetong player pagdating sa league, ngunit nagbago lang ang lahat ng masyadong lumaki ang ulo nito dahil sa taas ng kumpiyansa sa kanyang skill, at kahit ganoon patuloy pa rin itong ginagawa ang mga dating pagkakamali. Ang dalawang ito ay iniisip na ang kanilang mage ay sadyang wala ng pag-asa. Handa na sanang makipagtulungan si Ji-han sa kanya para sa kapakanan ng kanilang misyon, ngunit sumobra naman ang tabil ng bibig ng ungas. Tinuro niya si Ji-han at nais niyang humingi ito ng paumanhin para sa kanyang ginawa. Iniisip ng Archer na natural lang ito para magkaayos ang kanilang koponan, ngunit hindi iyon ang nangyari.
Labis na ikinabigla ng Meiji na bigla na naman siyang hinawakan ni Jihan sa kanyang kwelyo. Banggit pa ni Jihan sa kanya, na sorpresa mo ako dahil gusto mo pa talaga akong humingi ng paumanhin sa iyo. Agad naman nagmakaawa ang ungas na huwag ituloy ni Jihan ang kanyang binabalak, ngunit huli na ito. Inihagis siya pataas ni Jihan at nagprepare sa kanyang pagbagsak na parang larong baseball. Sinabi niya kay Juyak na hindi siya hihingi ng tawad dahil baka isipin ng mga tao na siya ang nag-umpisa ng away. Parang bola na tinamaan ang ungas ng kanyang batuta at muli na naman nahulog sa mga zombie. Agad naman kinumpirma ng sistema na patay na ang kanilang Meiji. Si Lim naman at ang Archer ay hindi na nakapagsalita at habang busy sila sa mga kaganapan. Nagsimula nang magsiakyatan ang mga zombies. Ang mga manlalaro naman mula sa ibang mga tower ay masaya dahil kayang maglabas ng fireballs ang kanilang Meiji sa mga zombies, hindi tulad ng tatlong ito. Iniisip ng Archer na talagang kailangan nila ang Meiji. Kinulit niya si Jihan na sana ay nakisama na lang siya upang hindi sila nalagay sa ganitong sitwasyon. Ngunit hindi man lang siya pinapansin ng ating bida. Tiningnan niya ang kanyang status window at nakita ang isang kakaibang quest. May link quest pa siya na makukuha kung makakakuha siya ng pinakamataas na score sa mga tower. Bibigyan siya nito ng achievement points kung makakapatay siya ng 1,000 zombies ng mag-isa. At kahit sa lawak ng kanyang experience alam niyang mahihirapan siya dito dahil sa limitado na oras, pero ayaw niyang palampasin ang 3,000 achievement points na iyon. Habang iniisip niya kung paano ito matutupad, speechless pa rin si Lim sa kanyang mga aksyon. Akala niya isa siyang troll player base sa kanyang mga kilos. Bukod pa doon hindi pa rin siya makapaniwala na pinili niya ang support class dahil ang kanyang mga specification ay hindi para sa support class. Iniisip ni Lim na wala ng dahilan para mag-scout ang Divergent Guild sa lalaking ito. Samantala, napuno na ang Archer dahil sa patuloy na hindi pagpansin sa kanya ni Jihan. Kaya't sinabihan niya si Jihan na labanan ang mga zombies ng mag-isa. Nagbigay naman ito ng magandang ideya kay Jihan. Sa halip na matakot, labis itong nagalak. Sa isip ni Jihan baka pwede niyang ma-fulfill ang quest na ito sa pamamagitan ng pagsusolo sa misyon. Ngunit lumapit na si Lim sa kanya at nag-volunteer na maging kanilang frontliner habang si Jihan at ang isa pa ay mananatili sa likod. Handa siyang gawin ito para sa kapakanan ng laro pero naguluhan siya sa sagot ni Jihan. Ipinahayag ni Jihan na siya na ang gagawa ng lahat sa harap at itinalaga ang Archer na protektahan niya. Matapos ang ilang sandali, umakyat na ang mga zombies sa tower. Magkaiba ang hitsura nila kumpara sa normal na zombies. Ipinaliwanag ng Archer na ito ay isang blood zombie, at hindi epektibo ang physical na atake dito dahil ang ulo nito ay gawa sa likido. Dito makikita natin ang isang blood zombie na tumalon patungo sa ating bida, ngunit nasalubong lamang ito ng malakas na tusok. Speechless ulit sina Lim at ang Archer sa kanilang nasaksihan. Hindi makapaniwala ang babae na isang patama lang ng kanilang support ang pumatay sa isang blood zombie. Dito nag-umpisa nang gamitin ni Jihan ang kanyang divine powers. Ito ang All Tagalog Narration, paki-like at subscribe naman po sa aking channel para mas ganahan akong gumawa pa ng mga susunod na yugto. Salamat.